Kinben Book 1, Chapter 12. Sino sila? Narinig iyon ng karamihang nasa malapit sa bench ng sisa. Isang tanong na imposibleng maitanong ng isang varsity player na kasali sa CBL dahil halos lahat kasi ng mga estudyante sa bawat college school ay kilala ang tatlong naka-CU varsity jacket na dumating sa loob ng gym. Kaso, hindi talaga sila kilala ni Ricky Mendez. Hindi niya kilala ang mga ito dahil ni minsan ay hindi naman siya talaga nagka-interes sa larong ito. Kaya nga ang pagdating ng tatlong iyon ay normal lang para sa kanya. Isa pa, gusto lang niyang uminom ng tubig at makapahinga dahil sa pagod ng oras na iyon. Hindi mo sila kilala? Sigaw ng isang taga-SW na malapit sa bench ng sisa. Isang pagtawa naman mula kina Roland ang sunod na narinig doon. Hindi talaga sila kilala ng aming tropa dahil hindi naman siya naglalaro dati ng basketball. May kalakasang wika ni Roland na napaseryoso pa ng tingin sa kanyang dalawang kaibigan na naging dahilan din upang mapatingin ang lahat kay Ricky. Ganoon din nga ang mga nasa bench ng SW ay hindi rin naiwasang matuon ng pansin sa binata. Isang baguhan? Napakuyom ng kamao si Rio nang marinig iyon. Isa palang baguhan ang nagawang agawan siya ng bola, i-block ang kanyang jump shot. Isang baguhan ang dinepensahan siya na kahit magkandabagsak ay hindi pa rin tumitigil. Wala namang naging pakialam si Ricky sa reaksyon ng marami. Ang nasa isip niya lang ng mga sandaling iyon ay ang magpahinga. Hindi na nga siya pinalaro ni coach sa natitirang segundo ng third quarter dahil sa pagod. Sa huling segundo nga ng quarter ay nakagawa pa si Rio ng isang 3-point shot. Harap-harapan niya yung ginawa sa star player ng sisa na si Romero. 78-83 ang naging score matapos iyon. Hindi kami dapat matalo. Isang baguhan pala. Hindi kami dapat matalo rito. Lalo pat nanonood ang mga iyon ng practice game na ito. Seryosong sinabi pa ni Rio sa sarili na kalmadong naglalakad pabalik sa kanilang bench. Seryoso rin niyang pinagmasdan ang bago nilang player na kanina pang hindi naglalaro. Kailangan mo na maglaro. Nanonood sila. Sabi ni Rio rito. Ngumisi ang player na may number 30 ng jersey at pinagmasdan si Rio. Kanina ko pang gustong maglaro. Kung hindi pa sila dumating, hindi mo ako papayagan. Wika ng player na iyon na tumayo na nga upang mag-warm up. Coach Nate, paglaruin na natin si Kurt. Binika ni Rio sa kanilang coach at sumang-ayon naman ito. Sa wakas Rio, makikilala na nila ang magiging pinakamagaling na rookie ngayong taon. Lakas loob na sinabi ng player na iyon. Wala iyong halong pag-alinlangan at alam nito sa sarili na magaling siya. Na siya ang magiging pinakamagaling na rookie ngayong taon sa CBL. Napacheer ang mga taga-SW nang makitang nagwa-warm up na ang player nilang may number 13 sa likod ng jersey, si Kurt Asinas, ang star player ng DWCC High School at ang 3 times MVP ng High School Basketball Cup ng lungsod. Napatingin tuloy ang mga taga-sisa sa player na iyon. Kilala rin iyon ni Romero at Cunanan. Hindi nila pwedeng hindi malaman kung sino ito dahil isang skilled dribbler at magaling na passer ang player na iyon. Nakapanood na rin sila ng ilang laro nito noong nasa high school pa ito at batid ng dalawa na hindi basta-basta ito sa loob ng court. Isa itong point guard na kaya ring pumuntos ng malaki. Napangisin na nga lang ang tatlong player na taga-CU. Naalala kasi nila nang sinubukan nilang i-recruit ang player na ito kaso napakabilis nga silang tinanggihan ni Kurt. Paano ko kayo makakalaban kung sa CU ako papasok? Ito ang sinabi ni Kurt sa kanila ng mga oras na iyon. Tingnan natin ngayon ang galing mo, Kurt Asinas. Wika naman ni Carlo Ibanez habang nakatingin dito. Samantala, mula naman sa bench ng sisa, kilala ko ang isang iyan. Magaling din ang Asinas na iyan. Wika ni Cunanan. Papakita ko sa isang iyan ang larong collegiate. Wika naman ni Romero sa sarili. Gusto rin niyang matalo ang SW at gusto niyang ilang paso si Rio umali. Bukod pa rito ay ang kagustuhan ni Romero na maging pinakamagaling na player sa Kalapan Basketball League. Magpahinga ka, Ricky.
Gusto kong maglaro ka ng buong fourth quarter. Ipagpatuloy mo ang pagdepensa kay Rio. Ikaw, Kier, ikaw ang bumantay sa number 30 na iyan. Biglang winika naman ang kanilang coach. Ako ang bahala sa rebound at depensa sa ilalim. Wika naman ni Alfante sa mga kasama. Si Ricky, napahinga na lamang siya ng malalim. Pinilit niyang makapagpahinga sa kaunting oras bago muling magpatuloy ang game. Tumayo na nga siya at pasimpleng lumingon sa kinatatayuan ni Mika. Kinawayan nga siya ng kanyang tatlong kaibigan, pero ang tingin niya ay nasa dalaga na sa ibang direksyon naman nakatingin. Mika, seseryosohin ko ang basketball para sa'yo. Tumunog na nga ang buzzer. Hudyat iyon na magsisimula na ang huling quarter. Ito ang natitirang 10 minuto sa practice game na ito. Isang game na tila nauwi sa seryosong laban sa pagitan ng dalawang paaralan. Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Napawaw ang mga manonood nang biglang na-outbalance si Cunanan matapos nitong subukang depensahan ng player na si Asinas. Napakabilis nga ng pangyayaring iyon. Sinundan iyon ni Asinas ng isang mabilis na pag-atras pabalik sa 3-point territory. Isang step back 3-point jumper nga ang pinakawalan nito. Nasa ere pa man ng bola ay tumalikod na kaagad ito pagkalapag niya sa court. Ito ay upang ipakita sa lahat na alam niyang papasok ang ginawa niyang iyon. Dumagundo nga sa buong gym ang malakas na cheer ng mga taga-SW matapos iyon. 78-86 ang naging score dahil doon. Napakuyom na nga lang ng kamao si Cunanan dahil sa nangyaring iyon. Akala kasi niya ay nabasa niya ang gagawin ni Asinas. Akala niya ay kakaliwa ito. Pero kanyang akala lang iyon. Huli na siya at sa bilis ng kilos nito ay hindi niya namalayang ang mga paa niya ay tila nalito. Dahilan tuloy iyon upang matumba siya kanina. Okay lang iyan. Isang tapik naman sa balikat ang naramdaman ni Kier Cunanan at mula iyon kay Alfante. Nabawasan ng bahagya ang kanyang inis dahil doon kaso napatingin siya sa pwesto ng mga dati niyang katim sa CU. Pakiramdam ni Cunanan ay pinagtatawanan siya ng mga ito. Kagaya rin noong nasa CU pa siya. Bumalik sa alaala niya ang mga tawa mula sa mga ito, ang mga halakhak dahil hindi niya maabot ang expectations ng mga ito sa kanya. Naalala pa ni Cunanan na nagkakaroon lamang siya ng playing time kapag mahina ang kanilang kalaban. Sa totoo lang ay hindi pa siya ganoon kagaling noong unang pagsali niya sa team ng CU. Subalit dahil sa kagustuhan niyang maging starting player ng CU, halos araw-araw siyang nagpa-practice sa loob ng gym. May oras nga na inaabot pa siya ng gabi dahil dito. Ngunit sa kabila noon ay pinagtawanan pa rin siya ng tatlong iyon. Para sa mga ito ay wala siyang naging improvement magmula nang sumali siya sa team ng CU. Nang mga oras na iyon, ang determinasyong manalo ni Kier Cunanan ay tila naglaho sa isang iglap. Nang nasa posesyon na uli ng sisa ang bola ay bigla na lamang niyang itinira ito mula sa 3-point area. Hindi maganda ang forma ng kanyang tirang iyon at kitang kita ito ng mga players sa loob. Ang rebound, bulalas naman ni Romero na tumatakbo na patungo sa basket, ngunit bigla na lamang siyang binax out ni Rio. Si Alfante naman ay mabilis na nai-box out si Aquino. Ang bola nga ay bumangga lamang sa dulo ng ring at tumalbog pa itaas. Ako ang bahala sa rebound. Paulit-ulit na winika ni Alfante sa sarili, subalit biglang gumuhit sa isip niya ang kanyang kapatid na si Romel. Dati-rati close pa silang magkapatid. Subalit nang malaman ni Romel na sa sisa siya papasok, ay nagbago ang lahat. Mas pinili mo pa talaga ang mahinang school na iyon, kuya? Sorry, pero sa CU ako papasok. Gusto kong mapunta sa isang school na lalabas ang potensyal ko. Tila nga nawala sa sarili si Alfante dahil doon. Hindi niya namalaya na siya na pala ang nai-box out ni Aquino. Nagsitalunan silang 4 para sa rebound at ang center ng SW ang nakakuha nito. Napatakbo ang lahat sa side ng SW. Mabilis niyang kinuha ni Rio ang bola mula kay Aquino. Pagkatingin niya kay Asinas ay buong lakas niyang ibinato ito patungo rito. Ayos, tumalon pa si Asinas para sambutin ang bola. Lumampas na rin siya sa half court. Naiwanan na niya ang buong team ng sisa at libreng-libre siya para muling pumuntos. Ngunit napatingin bigla si Asinas sa kanyang kaliwa.
May isang taga-sisa ang naabutan siya. May kaunting pagkagulat siya ngunit isang biglaang paghinto ang kanyang ginawa na naging dahilan upang mapadiretso at mawala ng preno si Ricky Mendez. Doon ay isang jump shot na naman ang binitawan ni Asinas. Napahiyaw na naman ang mga taga-SW nang pumasok iyon. 78-88 nga ang score matapos iyon. Lumapag si Asinas habang seryosong tiningnan si Ricky. Sabi nito sa sarili at humanda na siya muli para sa pagdepensa. Ang pagdating ng tatlong taga-CU ay tila nagkaroon ng malaking impact sa practice game na iyon. Ang mga players ng SW ay mas ginanahang maglaro upang ipakita ang kanilang lakas, samantalang sa parte naman ng sisa, ang dalawang inaasahan nilang players ay tila nawala ang tunay na laro dahil sa mga ito. Nasira ang laro ni Nakunanan at Alfante. Si Romero naman ay napilitang gumawa ng puntos kahit pilit. Isa pa, wala nang iba pang makakapuntos sa team na ito maliban sa tatlong iyon. Mas lalo ngang napagod ang mga taga-sisa dahil doon. Isa silang team na palaging talo. Isang team na tila walang potensyal. Wala na nga nagawa si Coach Eric kundi pagpahingahin sina Alfante at Kunanan dahil parang bibigay na ang katawan ng dalawang iyon. Sa pagpasok naman ng mga backup players ay doon na nga tinambakan ng SW ang team ng sisa. 83-113 ang naging score at may natitirang 2 minuto na lamang sa game. Wala na kaming pag-asa sa larong ito. Wika ni Romero sa sarili habang pinapatalbog ang bola. Binabantayan siya ni Rio at nahihirapan na siyang lusutan ito. Nauubos na rin ang kanilang shot clock. Wala na ngang ibang paraang maisip si Romero. Isang maliksing step back ang kanyang ginawa at doon na itinira niya ang bola bago pa man maubos ang kanilang oras. Sinubukan pa ni Rio na i-block iyon ngunit hindi niya iyon naabutan. Ang rebound, bulilas ni Romero na hinihingal na rin kanina pa. Tulad nga ng inaasahan, nakuha ni Aquino ang rebound at doon ay mabilis itong ipinasa kay Asinas ang bola. Ang bilis makababa ni Rio at Asinas. Isang fast break ang kanilang gagawin. Napakalampag tuloy ang mga taga-SW na makita iyon. Pinabayaan naman na iyon ng mga players ng sisa dahil pagod na sila sa larong iyon. Kurt, tila may ibig sabihing winika ni Rio na nakuha agad ni Asinas. Nang nasa free throw area na si Asinas, ay biglang inihagis nito pataas ang bola. Patungo ito sa basket, ngunit medyo bitin iyon kung titingnan. Isang malakas na hiyawan naman mula sa mga taga-SW ang dumagundong sa buong gym dahil isa iyong alley-oop pass. Napangiti si Rio at tumalon nga ng napakataas. Sa tangkad nga niyang 6'2" ay nakakaya na rin niyang gawin ito, ang slam dunk. Panoorin ninyo ito, mga taga-CU. Winika pa ni Rio sa sarili at nasambot ng dalawa niyang kamay ang bola. Bumulusok siya pa itaas at palapit na rin siya sa basket para ipakita sa mga manonood ang kanyang dunk. Siguradong panalo na rin sila, kaya ang isang ganitong highlight ay dapat lang ipakita sa mga narito, lalo na nga sa kanilang karibal sa CBL. Aabot kamay na sana ni Rio ang basket, ngunit may isang player ng sisa ang biglang sinabayan siya sa pagtalon mula sa kanyang likuran. Maging si Asinas nga ay nabigla rin nang lumapag ito. Bumangga ang katawan ni Ricky sa katawan ni Rio at sabay silang bumagsak sa court. Kasunod din noon ay ang pagtunog ng silbato ng referee. Isang foul ang nakuha ni Ricky na nakatulala na lamang sa itaas habang nakahiga sa sahig ng court. Pagod na siya matapos iyon. Kaya ko pa ba? Nakakapagod ang larong ito. Kaya ko pa ba? Tila ayaw nang bumangon ng katawan ni Ricky. Sinubukan lang naman niyang agawin ang bola mula kay Rio. Tumakbo pa rin nga siya ng napakabilis na halos madapa para lang magawa iyon. Alam niyang wala siyang may itulong para manalo ang team ng sisa. Pero gusto niyang ipakita kay Mika na isa siyang atleta, na isa siyang basketball player, na kaya niyang laruin ang larong gusto nito. Nang tumayo si Rio ay napatingin na lang ito kay Ricky na nakahiga sa court. Hindi niya nagawa ang kanyang binabalak na slam dunk dahil pinigilan na naman siya ng player na ito ng isang baguhan. Nakaramdam na rin nga si Rio ng hingal at pagod ng oras na iyon. Isa pa, sa buong fourth quarter ay nakakagawa pa lamang siya ng 5 points. Iyon ay kahit tinambakan na nila ang sisa.
Siya na star player ng SW ay nagawang depensahan ng isang baguhang kagaya ni Ricky Mendez. Hindi pa rin nga nakakabangon si Ricky, dahilan upang mapatawag na ng timeout ang refs para rito. Napatakbo agad ang mga players ng Sisa sa kakampi nilang ito. Napangiti na lamang ng pilit si Ricky habang itinatayo ng kanyang mga kasama. May naramdamang kirot din siya sa kanyang mga tuhod. Iyon ay ang sugat na nakuha niya mula sa paghabol sa bawat bola na lalabas sa court dahil sa maling pasa ng kanyang mga kakampi. Sa halos buong fourth quarter, isang player lang nga ang hindi nagbago ang estilo ng laro. Tanging si Ricky Mendez lamang, at napansin iyon ng coach ng SW at ng tatlong players na taga-CU na nanonood. Napansin din iyon ni Mika at ganoon din ni Andrea. Pasensya na coach, hindi ko na po kayang maglaro pa sa natitirang oras. Ang sakit na po ng buo kong katawan. Winika ni Ricky na napaupo kaagad. Uminom kaagad siya ng maraming tubig at bagsak na bagsak nga ang itsura niya sa pagkakaupo. Okay lang iyan Ricky, practice game pa lang ito. Hindi mo kailangan magpakamatay para rito. May halong biro na winika ni Coach Eric. Napangiti naman ang mga kasama niya sa Sisa at sinang-ayunan ang sinabi ng kanilang coach. Oo nga pre, practice game pa lang ito, sabi rin ng isa sa mga nasa bench. Magpa-practice pa po ako coach para sa sunod makalaro na ako ng buong game. Gagalingan ko po sa depensa. Gagalingan ko pa coach. Gusto ko rin pong manalo ang ating team. Seryosong sinabi ni Ricky. Para kay Mika. Gusto ko pong makitang manalo ang team natin sa CBL. Dagdag pa ng binata. Gusto kong manalo para mas lalo ako mapansin ni Mika. Ang basketball ang naging daan ni Ricky para makilala siya ni Mika. At dahil doon, nabuo sa isip niya na kailangan din nilang manalo. Hindi pwedeng palagi na lamang silang matatalo. Gusto rin niyang ipakita sa dalaga na mananalo ang Sisa dahil sumali siya rito. Mas gagalingan ko pa po coach para manalo tayo. Muli pa ngang sinabi ni Ricky. Napakuyom naman ang kamao si Alfante nang marinig ang sinabing iyon ni Ricky. Bakit ba siya sa Sisa pumasok at hindi sa CU? Dahil gusto niyang makalaban ng kanyang kapatid. Dahil gusto niya itong talunin sa larangan ng basketball. Gusto niyang ipakita sa kapatid niyang kaya rin niyang manalo nang hindi ito kakampi o kasama. Nagpatuloy ang mga natitirang oras sa fourth quarter. Hindi na nga rin pinaglaro ni Coach Nate si Rio at si Asinas na lang ang natira sa court kasama ang mga bench players ng SW. Sa Sisa naman, ang mga bench players na rin ang pinaglaro ni Coach Eric. Tumunog na nga ang final buzzer nang pumatak na sa 0 ang oras at natapos na nga ang practice game ng dalawang school. Final score 89-120. Nakagawa si Rio ng 44 points para sa SW, ngunit 7 points lamang sa buong quarter ang kanyang nagawa. Mataas pa rin iyon, lalo't siya ang star player ng SW. Si Asinas naman ay nakagawa ng 13 points at 7 assists sa kaunting oras na inilaro niya sa game na iyon. Samantala, para naman sa Sisa ay nakagawa si Romero ng 29 points sa kabila ng pangit na shooting percentage at 28 points naman mula kay Kunanan. Nagsitayuan na nga rin ang lahat ng players sa gitna ng court para magpasalamat sa magandang game na iyon. Seryosong nagkamayan na magkabilang team habang pinapalakpakan ng mga taga-SW. Tanging si Ricky lang nga ang naiwan sa bench ng sandaling iyon dahil hindi pa nito kayang tumayo dahil sa pagod. Maraming salamat Coach Eric sa game na ito. Nakangiting winika ng coach ng SW. Gaya ng inaasahan, talo kami. Nagbiro na lamang si Coach Eric at pagkatapos noon ay nagkamayan pa ang dalawa. Bumalik na sa kanya-kanyang bench ang magkabilang grupo at magsisialisan na rin ang mga manonood nang biglang mapatingin ng ilan sa bench ng Sisa. Ang Big 3 ng CU ay makikitang nakatayo sa harapan ni Ricky Mendez. Ricky Mendez, tama. Nakangiting tanong ni Carlo Ibanez dito. Ako nga. Tugon ni Ricky na tila nag-aalangan. Anong year mo na sa Sisa? Kalmadong tanong muli ni Ibanez. Second year, tugon ni Ricky. Nang sagutin iyon ng binata, ay sandaling nagtinginan ang tatlong taga-CU. Isa pa?
Biglang nagulat ang mga naroon nang marinig ang sunod na sinabi ni Ibanez. Baka gusto mong lumipat sa CU next year at sumali sa varsity team namin. Tila natahimik ang lahat nang marinig iyon. Isa itong alok para sa isang hindi inaasahang player. Inalok ni Ibanez ang bagwang si Ricky na hindi naman malaman ng iba kung bakit. Maging ang mga sisa players ay nagulat din nang marinig iyon. Si Romero at Alpante naman ay napaseryoso at ganoon nga rin si Cunanan. Hindi na ako magugulat, Ricky Mendez, kung lilipat ka next year sa CU. Gusto mong manalo? Bagay ang CU para sa iyo. Wika ni Cunanan sa sarili. Alam niyang mga magagaling na players lang ang inaalok ni Ibanez ng ganito. Isa nga lang ang ibig sabihin noon. Nakita nito ang potensyal at galing ni Mendez. Isang paraan din ito ni Ibanez upang maging kakampi niya ang mga magagaling na players sa CU. Isang taktika upang mas lalo silang magkampiyon sa CBL. Pasensya na pero sa sisa ako magtatapos. Isa pa, napasulyap si Ricky sa pwesto ni Mika. Masaya ako sa team na ito. Kaunting sandaling nagulat si Ibanez nang marinig iyon. Doon nga ay ngumiti na lamang ito at pagkatapos ay tumalikod na kasama ang dalawang kakampi. Umalis na nga ang mga ito sa loob ng gym ng SW pagkasabi noon ni Ricky. Napangiti na lang si Coach Eric nang marinig ang sinabing iyon ni Ricky. Maging si Cunanan nga ay ganoon din, ngunit mabilis din niya itong winaglit. Masaya ako sa team na ito. Pagkaalis ng mga taga-CU ay siyang bigla ang paglapit naman ni Rio kay Ricky. Ricky Mendez, seryosong wika ni Rio. Babawi ako sa CBL. Maraming salamat sa game na ito. Doon ay inalok din ni Rio na makipagkamay si Ricky. Nang magkamay ang dalawa, ay tila isang rivalry mula sa dalawa ang umusbong nang hindi namamalayan. Kahit nga nanalo sila, ay hindi nararamdaman ni Rio ang totoong pagkapanalo. Mula naman sa malayo, si Andrea naman ay napangiti na lamang at naglakad na palabas. Isa sa dahilan kung bakit siya nahulog noon kay Rio ay dahil sa puso nito sa basketball at pagkilala sa mga nakakalaban nito. Isa pa, may sportsmanship din ito pagdating sa paglalaro. Maangas at babaero ito, subalit pagdating sa basketball ay ibinibigay nito ang buong puso nito rito. Kinuha sandali ni Andrea ang kanyang cellphone mula sa bulsa at nagbukas ng Facebook. Napangiti na lamang siya nang maalala ang nilaro ng player na tumatak sa kanyang isip. Hinanap niya kaagad ang pangalan nito at ini-add. Hindi mananalo ang team ng player na iyon, ay nakita naman niya ang ginawa nito. Hindi nga niya inaasahang hahangaan niya ito at mapapangiti na parang baliw. Panonoorin ko ang bawat laro mo, Ricky.